Ay, magandang araw sa inyo. Munting kaalaman nga pala. Nako, ano nga ba talaga totoo nangyari kay Boying Rimulya? Nako, ito po, binuking po ng isang broadcaster na si Boying Rimulya. At sinasabi po, na heart surgery daw po ito, no? Na bypass daw po ito, no? At ito daw ay gumaling sa sakit na leukemia. Alam naman natin mga kaibigan, pag may sakit kang leukemia, sabi niya nila, 5 years bago ka masabing cancer-free ka na, no? Wala pa naman 5 years siguro yun, no? Siguro, sabi ng mga eksperto, sabi, maaaring bumalik ito na after mga ilang taon, no? Kasi nga, ang cancer-free talaga, sabi, 5 years daw. Ewan ko lang sa leukemia, no? Ngayon, may mga umuugong na balita, may mga chismis na naman, no? Na si Boying Rimulya ay na-hospital at muling bumalik ang kanyang mga sakit. Sabi niya nga iba, karma is real. Ito po, ayon po kay Jay Sonsa, no? May punto naman sinabi niya. What sinigang sa almusal? May pagka ob rin yata itong dakilang deodorant ni Boying Rimulya. Akalain mo pag almusalin siya ng sinigang, hindi pa niya matukoy yung kagaguhan niya kung anong klaseng sinigang ang hinain niya sa kanyang bossing. Ang kamo Miko Clavio. Ano kamo Miko Clavano? Wala sigurong alam ng itong tutoy na ito sa pagkain Pilipino. Hindi inaalmusal ang sinigang utoy. Hindi, alam niyo naman kasi ang sinigang, hindi talaga inaalmusal yan. Pero kung halimbawa ulam mo ng gabi sinigang at nirep mo, pwede mo initin sa umaga. Pwede mo maalmusal na nga naman. Pwede nga naman yun. Pero isang Boying Rimulya mag-aalmusal ng ininit sa umaga. Parang nga namang gawa-gawa lang yung kwento na yon, no? No, para lang kasi sabi ko nga sa inyo dito masasabi natin dalawa to. Maaari nagkasakit talaga si Boying or nagsasakit-sakitan. Dahil niya kasi alam natin mainit na. Ewan ko lang kung uuwi sa Paris yung isa, si Vince. Hindi pa nauwi yata si Vince. No? Basin niyo ba yung koleksyon ko ano? Di ba sabi ko nga sa inyo, umiiwas sila sa investigasyon na nilabas ni Libiste na Cabral Files. Kasi niya, ang huling mag-iimbestiga noon, ombudsman. Ngayon, pag wala si Boying dito, pasmado, paralisado ang investigasyon. Di ba? Sino mag-iimbestiga nito? Wala si Boying, wala matanong, wala si Vince. Kaya mga ganitong mga tactics, hindi natin malabong hindi maisip, mga delaying tactics. Na? Dito nga siya sabi dito nila na ayaw talaga nila matukoy kung sino. Kasi sabi niya ni Kiko Barsaga pag tinukoy mo ang Cabral Files, pag pinag-aralan mo, yung Cabral Files na galing DPWH, ibigay mo sa isang eksperto tungkol sa budget. Isa lang masasabi niya, may mastermind dito. Di ba? At yung mastermind na yon, alam nyo na kung sino. Ayaw nila mapunta doon ang usapan. Ang gagawin nila, maaaring magsakit-sakitan, na ospital kuno, nasa ibang bansa, di ba? Sinigang sa almusal, walas text. Sa susunod, gumawa ka ng kapanipaniwala, dapat ang nagsasalita iyong pamilya, hindi ikaw. Ha. Ngal. Daming tawa sa kapitbahay ko. Mga 500 per DTI approved promo. Anthony Boying, mag-press con ka nga kahit nakahiga ka para authentic naman ang datingan, sir. Alam mo kasi itong mga to, si Jason isang veteranong broadcaster to. Hindi ito magsasalita ng pahaging lang. Napakadami itong impormasyon. Maaaring alam niya na yung totoo, ayaw niya lang sabihin tahasan diretsuhan. Bakit? Kasi pwede siyang makasuha kasi niya wala pang ebidensya. Pero kung sa huugong-ugong na balita lang, Jason isang veteranong mamamahayag ito, hindi para ikahiya niya, itaya niya ang sarili niya, isang Jason gagawa ng paugong-ugong na ganito. Di ba? Ibig sabihin, ang pinapakita ng mga to, pang ibabaw na impormasyon lang. Pero may mas malalim na impormasyon ang ibig sabihin nito na maaaring malaki ang tsansa na talagang nasa hospital tong si Boying. Di ba? Yan ay ugong-ugo na naman yan. Ibinigay, ito. Si Boying sobrang obsessed sa press con. Ngayon, hanggang text na lang. Di ba? Kada salita ng isang politiko, press con lagi siya. Ngayon, nasa na siya? Di ba? Bakit text na lang? Bakit? Pinagbawalan ba ng doktor? Wag kikilos? Bakit? Yung puso ba? Ito daw po,
quintuple surgery daw po ng bypass po. Itong si matindi po yun. Pag sinabing quintuple surgery ng bypass, matindi po pinagdaan ng kanyang puso mga nakaraang taong na sinergery po. Pag ito inatake ka ulit, dahil sa gawa ng stress, hindi naman dahil sa kinakain lang, sa gawa ng stress, ba't ka ba na-stress? Kung tama ginagawa yun, hindi ka ma-stress. Bakit? Tinanggap mo yung pagiging ombudsman mo Baka nai-stress ka kasi naiipit kayo. Di ba? Pag naiipit kayo, isa lang ibig sabihin nun, maapektuhan ang puso mo. Hindi totoo yan. Hindi lang po sa pagkain ng pagtaas ng kolesterol. Kundi po sa stress, tataas ang cortisol mo, andyan na, magtataasan na lahat ng glucose mo, kolesterol mo, creatinine mo, magtataasan lahat yan dahil sa stress level mo. No? Kaya tingin ko si Boying, siguro, magpahinga ka na muna. Di ba? Ito, painggan po natin tong, kasi mahilig siya sa presscon Tapos yun, nasa na siya? Bakit di na siya mahilig sa presscon ngayon? Di ba? Ito, painggan muna natin tong, painggan natin, nagkasakit to si Boy at ito ay cancer survivor daw. No? Pero, naniniwala naman ako kasi, isang sekretary siya, hindi siya pwede magpahayag ng isang sakit na nag-iimbento siya. May kaso yun. No? Kaya naniniwala ako, dati, talagang may cancer to, leukemia. At na quintuple ba tawag doon, na bypass surgery siya. Pahinga natin, mas maganda. Sa isang panayam sa URL ni Lucy Cruz Valdez, sinabi ni Remulla na nagka-cancer siya matapos ang quintuple bypass heart surgery noong kalihim pa siya ng Department quintuple bypass surgery. of Justice. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer. Ito yung dugo na galing sa aking anak. So yung anak mo yung... Anak ko, full match kami. Kaya naka-recover ako at mukhang maganda naman ang prognosis. Paglilinaw rin ng Office of the Ombudsman, mabuti na ang kalusugan ngayon ni Remulla. Isa't kalahating taon na rin daw na cancer-free ang Ombudsman. Isa't kalahating taon, tingnan nyo ito nakaraan taon 2025 to in-announce yata. Ang alam ko ang cancer kahit tanong nyo sa mga doktor, 5 taon yan bago i-announce na cancer-free ka. Oo, fit to work ka. Pero 5 taon yan bago masabi talagang wala ka ng cancer sa katawan mo. Di ba? Ibig sabihin, may chance pa na bumalik to. May chance to na bumalik sa ibang muka. Hindi man leukemia, sa ibang side komplikasyon. Di ba? Sana wag naman. No, sana wag naman, Boying. Sana joke lang. Ang sinabi raw ni Remulla sa panayam ay dati niya pang pinagdaanan. Ang sigurado raw ngayon, determinado si Remulla na panagutin ang mga responsable sa flood control scandal. Mukhang isa rin sa tututukuhan ay ang kaso ni Senator Joel Villanueva. Sa parehong panayam, sinabi ni Remulla na hindi pa siya tapos kay Villanueva matapos baliktarin ni dating Ombudsman Samuel Martires ang 2016 dismissal order ng senador. Pinapalabas daw ngayon ni Villanueva na hinaharas siya dahil sa kasong ito. Tama ba yun? Di ba? At hindi lumabas yan sa ating lahat. People of may interest sa taong bayan. Binoto natin ng tao. Tapos, ganon? Tatawag mo sa amin yung totohanan? Hindi pa. Hindi pa kami takot. Kung makagisa siya kay Joel, kala mo kung sino, Pero sila Bersamin, Pangandaman, Olivar, lahat dapat tutukan nyo, ayaw yung tutukan. Dahil yun ang pinakapunto dito, yun ang may sala dito. Yung hindi naman may sala, na dapat imbestigahan. Yung dapat ang tanungin. Bakit yan ang pinagagawa nyo? No? Kaya patanong ng taong bayan, Boying, nasan ka na ba? Wala kaming pakialam kung ikaw ay may sakit o ano ka, lumabas ka at magpa-interview ka. Bakit? Dahil napakahalaga ng gampanin mo ngayon. Dahil doon sa Cabral Paz na lumabas, Ikaw ang susuri doon, Kayong dalawa ni Vince, nasa na kayo? Bakit wala yata yung mga opisyal ng gobyerno nasa na ayaw magsalita? Di ba pagduktundokin nyo, nasa na yung burol ni Cabral? Bakit di dumalaw si BBM doon? Bakit di, alam ko opisyal ng gobyerno na nadalaw doon. Ano yun? Exclusive lang? Ilang araw na pa, 15 days na yata ngayon na nililibing si Cabral. Ililibing mo ba yun? O ikikremate na? Di ba? Ano to, nagkataon lahat to? Asan si Vince? Asan si Bunuan? Asan ho kayo, Boying? Bakit parang tila yata kanya-kanya kayong dahilan? Di ba? Kesyo nalaglag sa bangin. Kesyo na hospital. Kesyo nagpapatrending na hospital. Kesyo nasa Paris. Nasa ba talaga kayo? Di ba? Anong klase to? Ano ba to? Kayo sumagot mga kaibigan bago tayo magpatuloy. Isang like, isang subscribe muna dyan. At sagutin nyo tanong ko.
Naniniwala ba kayo sa lahat ng pakulo ng mga to? Kanya-kanyang mga tamang dahilan eh. Ito yung dahilan na kung talagang pasok na pasok eh. Na, oo nga naman, nasa Paris yung isa. Ito nga naman, di mahagila, parang nasa ospital yata. Di mo alam kung nagpapatrending ba to o nagpapabango ba siya. Nasa na ba? Di ba? Sagutin nyo nga kung nasaan tong Boeing Remulla na to at asikasuhin na niya kamo yung Cabral Pals na pinagbibintangan libiste file daw. No? Asikasuhin na niya yon. O, naniniwala ba kayo na si Boeing ay talaga na ospital? At naniniwala ba talaga kayo na si Boeing ay palusot niya lang tong kuwari wala siya. Sinasakyan niya lang kuwari na talagang na-hospital siya para lang makaiwas doon sa pag-iimbestiga sa Cabral Files. No? O, sige. Abangan natin yan. Pwede pa Pag-aaralan ba pa. ma-reverse yun? Ulit? Hindi, pag-aaralan namin. Pag-aaralan namin. We might have to refile the case. Oh, wala naman double jeopardy yun. It sucks. Yung bagay na yun, di ba? Ang sama eh. Wala pang pahayag tungkol dyan si Villanueva. Nagbabalik Ako si Miss Gretchen, O, ito, painggan po natin si Eli San Fernando. Ito po talaga, maanghang din magsalita to eh. Isa to sa mga 6 na mandirigma ngayon, ha? Sa lahat na nangyayari ngayon, nagsasalita. Huwag niyo na kayo umasa kala Dilima, kala Jokno. Wala kayo asa niya. Nakatutok sila ngayon kay Kian de los Santos. At yung Kian na yon, allegedly, ha, sinasabi ng iba, yung Kian na yon, ayon sa mga kapitbahay niya at mga balita, ay yun daw ay talaga runner. Hindi ako may sabi, yung chismis. No, ngayon, ginawa nila na rebulto yata, o ginawa ata nilang parangal. Pero yung nabiktima ngayon, ginagawan po ng parangal, yung mga nabiktima, hindi yung mismong nabiktima ng EJK. Di ba? Oh, kaya dito sa 6 na to, 6 na mandirigmang ito, si Barsaga, si Cardema, si Eli San Fernando, si Respicio, si Kong Marcoleta, sino pa ba? Si Kong Kiko Barsaga, Lebiste, ito yung mga mandirigma kung saan tinusog po ang kaayusan o ang korupsyon sa Pilipinas. Habang ang iba walang ginagawa. Totoo, di ba? O sige, o nga, maghanap ka nga isang mga congressman na may nagsasalita. Sige nga, ano sasabihin nila? Hindi nila trabaho yan? Mas lalo hindi yung trabaho, yung mangurakot. Mas trabaho nyo, gumawa kayo ng batas sa distrito nyo at sa Pilipinas. Di ba? sundan lang naman natin yung pronouncement ni PBBM. There were at least 4 pronouncements. At pinaka-significant dito, yung binanggit niya noong November 13. Dito niya kasi sinabi na hindi magme-Merry Christmas o walang Merry Christmas yung mga sangkot dito sa... Ito kasing taong ito si BBM, politiko talaga eh. Oh, politiko talaga eh. Nasa isip niya, ganyan talaga ang politiko. Alisin niyo po, Mr. President, yung salitang politiko sa katawan niyo, sa isipan niyo. Hindi, dapat, kumilos kayo, wag politiko. Dapat good vibes kayo sa mga tao. Kasi ang katwiran nito, ganyan talaga politika. Mangangako, hindi matutupad. Sinanay kayo ng paniniwala niyo sa sarili niyo at gusto niyo i-adapt namin yun. Ha? Masama sa loob namin, hindi biro pinag-uusapan dito. Kami na nakawan dito. Di ba? Kami nagbabayad ngayon ng tax. Kami nagbabayad, patuloy kami nagbabayad, kinakaltasan sahod namin, imbis na pangkain pa ng pamilya namin, tapos nakikita namin, wala nangyayari. Nauuwi sa wala ang usapang ito. Tapos sabihin mo, may makukulong bago 25, inasahan namin. Ngayon wala. New Year na, wala nakulong. Katwiran ng Anti-Claire, may nakulong naman daw. Alam mo, isang isang patandaan, kamangmangan po yun. Sasabihin ni Anti-Claire, may nakulong naman eh, di ba? Wala? Wala naman siya sabi si Pangulo na big fish eh. Eng-eng. Di ba? Understood na yun na pag sinabi may makukulong, andun na yung pinaka-master. Di ba? Control scat. Lakas nyo manlin lang sa tao. Panlilin lang yung ginagawa nila. Panlilin lang yun. And he is referring to the ICI referral, case referrals to the ombudsman na kabilang doon yung mga DPWH contractors, DPWH officials, contractors, and lawmakers, mga politikong congressman at mga senador. Tapos, kung babalikan natin, Ms. Gretchen, noong October 20, di ba, nagkaroon ng media tour si DILG Secretary John Vic Remulla. Pinakita niya yung detention facility. Okay. At sinasabi niya, mahigit 200 ang makukulong doon at walang magiging special treatment. And to add to the insult, nung binanggit naman ni Ombudsman Boying Remulla,
on or before December 15, arrests will be made. So ang problema natin dito, lumipas na yung Pasko, lumipas na yung mga binanggit na mga araw, wala pa rin nakukulong na malalaking isda. Ang problema kasi natin dito, Miss Gretchen, naiintindihan naman natin na may prosesong sinusundan. Okay. Naiintindihan natin na may case build up. The problem is, yung gobyerno mismo, nagbabanggit ng mga date o ng mga pangako nila ng mga araw kung kailan may makukulong pero hindi naman nangyayari. So this reflects yung ano ba yung ginugulong na ng investigasyon at pagpapanagot dito sa flood control. Walang gumugulong, sir. Walang gumugulong ho. Wala nga investigasyon kahit saan Kahit sa ahensya ng gobyerno, may investigasyon ba nangyayari? Wala ho nag-iimbestiga ho. Update lang lagi yung ginagawa nila. Kasi kung may nag-iimbestiga ho, anong petsa na ngayon? Lagpas bagong taon na ngayon. E di sana kumilos na sila doon sa sasabing Cabral Files. Wala nga, sa simpleng bagay, ilabas lang yung mga papeles Dudukutin lang sa cabinet yata yun dun sa DPWH o kung kayo ng opisina, hindi magawa Napakabigat ba nun? Isang dami ba ng truck yun? Di ba? Anomaly. So napakabagal at hindi sasapat na puro mga contractor lang at mga DPWH official lang. In many instances, these contractors, these DPWH officials have implicated several lawmakers, mula congressman hanggang mga senador, up to the highest position of the land, umaabot na yung pag-implicate dito sa mga sangkot sa flood control anomaly. Pero up until now, mga contractor pa rin, mga sinasara Diskaya, maganda, nakakulong na. Pero yung iba, ano nang update. So sinusundan lang natin yung pronouncement ng Pangulo and high officials of the government. It could have been packaged better. Pwede na sana nilang sinabi, nagsusumikap po ang pamahalaan na gawin ang lahat para mapanagot ang mga sangkot dito sa... Hindi nila pwedeng sabihin na magsusumikap sila kasi hindi naman nakikita nagsusumikap sila, sir. Hindi wala ho ganon. Flood control anomaly. Pero nagbanggit pa sila ng date, di napahiya tuloy sila. Pinaasa nila yung mga tao. Meron pa naman tayong 4 na araw, 5. Bago matapos yung taon. Miss Gretchen, ang binabanggit kasi, Pasko Pasko. Inaantay ko. Oo nga pala. Hindi New Year. Inaantay ko Inaantay ko na, baka mamaya, merong lumabas na balita, meron nang lalabas na yung warrant of arrest. Nag-Noche Buena na't lahat. So kaya hindi rin mapipigilan ng mga tao, ng mga ordinary Pilipino, kayo po ang nagbanggit, Mr. President. Wala naman sanang problema sa amin kung take note, this is the President and high officials of the land. Whatever they say is a policy statement. So makikita mo dyan, ano yung direksyon, ano yung tinutumbok ng gobyerno. Nagbanggit sila ilang beses. So hindi natin maiiwasan na isipin, pang-appease lang ito sa galit ng mga Pilipino. Masabi lang na, kumbaga nag-press release o nag-aasta na matapang, pero sa resulta, wala. Para lang masabi sa mga Pilipino, may ginagawa naman ng gobyerno. Meron ginagawa, pero alam kasi nila, pag gumawa sila ng seryoso, may mahuhuling big fish. Kayo naman. Nakikita naman. To be fair with the government, nakikita naman. Wala namang problema doon. Pero sapat ba yun? Definitely no. Para sa inyo, sapat din ba yung lumabas na ng mga ebidensya o kaya mga testimonya para somehow to already file cases against lawmakers? Kasi yun nga rin yung tanong ko, bakit nauna itong kaso sa Nauhan Oriental Mindoro, pati yung sa Davao Occidental, yung sa Nauhan Oriental Mindoro, syempre ang na-involve doon si Congressman Zaldico, dito sa Davao sina Sara Diskaya, pero yung Bulacan, naunang naisiwalat na marami tayong testimony sa Kongreso at saka sa Senado, wala pa. Ang sagot naman nila, tuwing tinatanong ko yan, ay gusto nila airtight yung case, they want certainty of conviction, and of course, it's a much more complex case that has to be built up here. Sa inyong palagay, do we already have enough? Given na, kumbaga parang if you take a look at the documents of government, ito lumalabas na yung DPWH budget, yung allocation, lumalabas na rin yung nangyayari kay Catalina Cabral. Para sa inyo, anong palagay mo doon?
Sapat na yun, Miss Gretchen. May probative value lahat ng biruin mo, ilang hearings na, ilang mga sumalang na sa iba't ibang level ng pag-iimbestiga itong tungkol sa flood control anomaly. And in many instances, in many times, mula sa Blue Ribbon Committee hearing, mula pa noong sa Infracom sa House of Representatives, hanggang sa mga statement ng mga DPWH officials at mga kontratista gaya ni Diskaya, ilang beses na may na-implicate na mga opisyal ng gobyerno, mga politikong congressman at senador. At makikita rin naman natin sa mga publicly available documents na meron nga na posibleng link dito sa mga politiko. So kung nakapag-build ng case dito sa mga contractor, dito sa mga DPWH officials, bakit? Parehas tayo ng tanong, Ms. Gretchen, bakit ang mga politiko hindi man lang may mga nasampang kaso pero wala pang nakukulong, wala pang nasiserba ng warrant of arrest up until now. And take note, meron ng mga case referrals din ang Independent Commission for Infrastructure na nagbabanggit ng mga kasamahan ko ng mga congressman at ilang mga senador patungkol dito sa flood control anomaly. So bakit hanggang ngayon wala pa rin nasasampahan ng kaso? Now, the answer of Malacanang is ayaw naman nila basta-basta magsampa ng kaso. But it is not also an excuse. Hindi naman magsasampa ng kaso muna eh. Yun lang gusto ng taong bayan nakaraan eh. Na lahat ng pinangalanan, ipatawag sabay-sabay. Kasya naman siguro sa Senate yun, di ba? Kay Ping Lacson, di ba? Doon, ipatawag ng sabay-sabay. Hindi yung kusyusyo pinapatawag mo. Di ba? Simple lang eh. Nangyari na ba ipatawag lahat yung mga yan? Wala. Yung mga pinangalanan, pero mo pinangalanan ni Saldi, pinangalanan ni Cotesa, pinangalanan ni Diskaya, lahat na, magkakatugma lahat ng ebidensya, sasabihin mo, wala talaga kasalanan si Tambaluslos. Kung titingnan naman itong... Hindi naman mutually exclusive o magkabangga yung pagbibuild ng strong case at pagpapadali sa pagpapanagot. Nagtatago tayo doon sa ayaw na, sa palusot na ayaw nila na bara-bara na lang ng mga kaso ang isasampa. Bara-bara, kay Duterte nga, dinala nyo kagad sa dahig. Yung ba, di bara-bara? Di ba? Available naman na yung mga yan. At under oath, ilang beses sinabi ni Diskaya ng mga kontraktor ni Alcantara, ni Bryce Hernandez, na hindi nila nagawa ito on their own. Hindi naman magkakasabot yung mga nag-usap-usap eh. Isa na sabihin natin mga tao ha. Yung ba nag-usap-usap yung mga para sabihin, hindi lang isang tao? Wala naman gano'n ha. Silang mga kasabwat. So, mabigat. Kumbaga, at isa pa nga, yung binanggit ni resigned Representative Zaldico, bagamat siyempre, hindi naman under oath yun, pero may weight yun because he was the former Appropriations Committee Chair. So we must treat it with weight. At yun yung malaking question sa mga tao. Na bakit hanggang ngayon, itong mga malalaking isda, hindi pa na nasiserba ng warrant. Hindi kasi panay pagkatakip kaya hindi na masiserba ng warrant kaya panay pagkatakip. Of arrest. So it's a question to everyone. At ang nakakapagdagdag ka dito ng galit kasi Miss Gretchen. Guruin mo sabihin ng mga vlogger ang pinaka big fish daw dito ay nakulong na, nasa dahig daw si Tatay Digong. Siya daw nagpasimula ng flood control na to. Kalain mo 'yun. 'Di ba? Kalain mo 'yun. Panahon ni BBM na natapos tong flood control, siya pa nagyabang na na-overwhelm lang daw yung mga flood control. Flood control, nandyan lang, natapos na. Na-overwhelm lang. Tapos yung nagkagipitan, sisisi nyo sa Duterte, dahil sasabihin ng mga vlogger, gano'ng katitin dito mga vlogger na to, no? Gano'ng ka gara palang ginagawa to sa taon mga to, no? Yung kulay itim gagawin mo puti, ay, yan, ikaan niya yung itim na yan, puti yan. Nakikita, itong suot kong damit, itim to. Pag vlogger ng BBM, sasabihin nila puti to. Puti yan. Kahit itim. Ganun sila, kagarapalan. Ilang beses kasi inuulit, kumbaga parang dinadanggel yung mga dates. Hindi lahat ng vlogger ng BBM kasi may mga nakita akong vlogger na patas din naman sila eh. May mga nakikita silang mali, may mga nakikita silang tama. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, I am pretty sure, I am very confident on or before December 15.
si DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi nila, mapupuno ang mga kulungan. Mhm. Si DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi niya rin, he is very confident na merong mga makukulong dito. O, nasaan ba si Vince ngayon? Nasaan ka ngayon, Vince? Ba't sinasagot mo lang yung ni Libiste? Bakit hindi mo ginawang magpaliwanag dyan sa Cabral Place na yan? Ikaw may panagot. Dapat yan, di si Vince eh. Dapat niya si Bunuan eh. Ha? Bakit pinalitan? Nililito nyo tao eh. Pinalitan nyo si Bunuan, niligay nyo si Vince, tapos si Vince lahat ng investigasyon. Dapat kasama si Bunuan eh. Ano yan? Pag nag-resign si Bunuan, wala nang pakialam niya. Eh may alam talaga si Bunuan kaysa kay Vince eh. Tama, mali. Di ba? Nililito nyo tao eh. Sana po yun, di ba? Sana yung mga, nasaan na yung mga sinasabi niyong makukulong. If you're going to ask ordinary Filipino people, sasabihin nila ng administrasyon ng gobyerno, merong nakulong. Tanungin mo yung mga ordinaryong Pilipino, sasabihin, sino po yung mga yan? Wala. Hindi po namin kilala yung mga yan. Because it's a public knowledge that these contractors and DPWH officials cannot do the heist or the crime by themselves. May mga kasabwat yan. Kailangan may nagpapagalaw sa taas. Siyempre, ikaw naman. Mayroon bang kikilos na DPWH engineer sa contractor kung walang nagpapagalaw sa taas? Makapagsosolo ba sa kanyang sarili yan? In short, ano? And speaking of pieces of evidence that could possibly implicate our lawmakers, naglabas nga ng listahan itong si Congressman Leandro Leviste sa allocables or he claims that this list actually comes from the office of Undersecretary Maria Catalina Cabral, no? Para sa inyo, is there anything wrong with this list? Kasi on the other hand, sinabi rin niya na hindi project proponents yung mga nakasulat na mga kongresista doon sa listahan. At sinabi niya, sila lang yung representative ng mga distritong binahagian ng budget. Sa ilang buwan niyo po dyan sa Kongreso, what have you learned about the budget process and the role of a congressman in actually pushing for projects? Siyempre, lalapit po sa opisina ng kongresista yan, magtutulak po na ma-prioritize this and that and this and that. But that doesn't tantamount right away to corruption. Hindi po ba? So how do we interpret this list released by Congressman Leviste? Una, siyempre mahalaga yan for transparency, yung nirelease ni Representative Leviste. Ang problema lang natin, si Yusek Cabral wala na eh. So, walang makakapagpasinungaling o makakapagsuporta sa kung ano man. Meron, sir, si Bunuan. Tanungin lang, baka magkaroon ng impormasyon. Nasaan si Bunuan? Diba? Diba sila magkasama? May binigyan pa nga ng bulaklak ni Bunuan si Cabral eh. Yung namatay, diba? May atid ng bulaklak eh. Diba? Meron, sir. Nakasulat. Pero, diyan sa listahan na yan. So, ang ano na lang yan, ang weight na lang yan is for transparency purposes. Hayaan ng publiko na makapagsuri, makita, matilad-tilad. nasuri na namin, tapos na namin suriin, sir. Alam na namin talaga kung sino Big Fish. Ang gusto na lang namin, sir, yung may mag-testify, may umamin sa pamamagitan ng investigasyon. Eh, wala ka nangyayari investigasyon eh. Yung Cabral Press na nga yan, di maimbestigahan eh. Ano ba yung mga proyektong nakalaan per district? Ngayon, doon sa binabanggit mo, Miss Gretchen, tama yun. The power of the purse ay nasa kapangyarihan ng Kongreso. So, yung mga kinatawan, mga representatives, kung nakikita nila na may pangangailangan na makapaglaan ng budget o pondo sa mga proyekto, may kapangyarihan ang Kongreso diyan. Hindi nangangahulugan na masama o illegal 'yon. Kasi nga yung konsepto ng power of the purse nasa Kongreso 'yan eh. So halimbawa, merong mga sa isang distrito, halimbawa, may pangangailangan naman talaga na gumawa ng tulay o ng kalsada o ng classroom. Hindi nalagyan o hindi nag-reflect doon sa budget. May kapangyarihan ng Kongreso na mag-identify nitong mga projects na to at ilagay as priority. Kumbaga ilagay doon sa budget. Being nandoon nga sa konsepto ng power of the purse. Kailan ba siya nagiging mali, Miss Gretchen? Nagiging mali siya kapag yung mga proyektong yun ay pinagkakitaan na. Ibig sabihin, yung mga kontraktor
kakilala o kasabwat mismo ng proponent. Sino ba yung proponent? Kung yan ba yung congressman o yung senador. Sa kanila yung Hindi, ang proponent sa kanila yung mga engineer. Yung mga district engineer, ang proponent sa kanila. contractor, sila yung nanalo doon sa bidding at pinagkakitaan nila yung proyekto. Pero yung paglalaan ng pondo, Miss Gretchen, hindi masama yun. Kapangyarihan ng Kongreso yun. Tama. Hindi illegal yun. Ngayon, yung usapin naman ng insertion, dyan sa insertion, mali ang insertion kapag biglaan na lang siyang isiningit. Kaya Oo. insertion. Na walang plano, o Walang biglang plano, hindi dumagdag. pinag-usapan. Oo. Ipinasok na lang. At yan ay naging, nakita natin yung Ika nga, walang resibong papakita. Yun ang insertion. kamatian yan nung nakaraang budget season kung saan may maliit na grupo, yung small committee. Iilang mga tao lang ang nagde-determine, naggagalaw ng budget. Sa halip na pinag-uusapan at pag kakaisahan, dinideliberate yan ng both chambers of the Congress. Ang nangyari before, di ba, sina Representative Zaldico at ilang mga kasama lang dun sa small committee, yung nagdetermine saan natin ilalagay yung mga budget, ano yung mga diversions, cuts and diversions. Doon siya nagiging mali, Ms. Gretchen. So paano po kaya magagamit itong mga dokumentong ito para doon sa flood control investigation? Kung sinisikap po natin na to hold the people on top, accountable, how do you think? Ang sarap may kausap na ganito na mga congressman na may alam. Lahat naman ng congressman may alam eh. Ayaw lang magsalita katulad nito eh. Yung mga sasalita yung mga bago eh, yung mga bagito eh. Kasi sila yung talagang wala namang pakikinabangan eh. Hindi katulad yung mga veterano dyan, ayaw magsalita. Diba? Nananahimik sila. Nagmamasid pa rin sila, si Kiko Matching. Should we appreciate this data? Ano po yung meron ba tayong makikita rito? That could lead us to more answers. At pangalawa, yung non-allocables, posible ba yun na ordinary citizen ang nagpo-push ng proyekto rito, ng mga kontraktor, ng mga USEC, ng mga cabinet secretaries, which is yun ang claim din ni Congressman Leviste. May gamit itong nirelease na listahan. Kasi ini-encourage ngayon yan yung mamamayan na suriin, isa-isahin. Halimbawa, sa isang distrito, may nakalaan na bilyon-bilyon na worth ng projects. So bilang mamamayan, nalaman natin, dito pala sa distrito natin, may 5 bilyon, may 10 bilyon. Nasaan ngayon yung mga proyekto na yan? So ini-encourage niyan ngayon yung mamamayan na suriin isa-isa. Mr. Congressman, sabi po dito sa listahan na to ay merong ganito tayong kalaking halaga na pondo na nakalaan for infrastructure projects. Nasaan po yan? So po pwedeng tignan na yan, suriin isa-isa. So tignan paano na i-implement yan. Kung hindi pa na-i-implement, ano yung mga prosesong pinagdadaanan para ma-secure yung proyektong yan. So kaya may gamit pa rin yung listahan na yan. Patungkol naman doon sa mga individual, mga pribadong individual na nagno-nominate. Medyo may problema tayo doon, Ms. Gretchen. Kasi bakit mga pribadong individual ang nagde-determine ng kung saan ilalagay o paano makakasecure ng mga proyekto o ng budget doon sa kanilang ninonominate na mga proyekto. Walang problema yan, Ms. Gretchen, kung halimbawa ang humiling sa isang kinatawan o sa kongreso ay mga people's organizations, mga civil society organizations na nakakaalam ng sitwasyon talaga on the ground. Tama, dire-diretso sinasabi niya, no? Dito makikita yung tao talaga may alam. Hindi isa may interview utal-utal. Ang daming ganyang kongreso, utal-utal eh. Kasi may pitatakpan sila. Kaya pag ikaw pumipreno, ayaw mo may masagasaan. Ganun lang yun. Halimbawa, may nagre-request ng classroom. Gagawa ng sulat yun eh. Papakita niya, ito yung kalagayan ng aming lugar, may pangangailangan na magbuo ng classroom, ng kalsada, or whatever. So, may paper trail, merong karampatang mga dokumento, yung mga organization, mga civil society, or mga people's organizations, na nagre-request na sana ma-prioritize itong mga project. Maganda yun kung ganun ang system. Pero kung mga individual at mga makapangyarihang mga individual na merong koneksyon
sa iba't ibang level ng bureaucracy, definitely may mali na doon dahil ginagamit yung posisyon o yung koneksyon para makapag-secure na ang mga proyekto. At ang mas magiging mali dyan, Ms. Gretchen, sila na nga yung nag-request ng proyekto, sila na nga yung nag-nominate ng proyekto, tapos makikita pa natin yung mga kontraktor pagdating doon sa implementation, kaugnay din sa kanila. So may conflict of interest na agad. So yun yung doon nagiging komplikado at nagiging mali, doon pinagkakapirahan kasi. Kapag nakapag-secure ka ng kontrata at yung nag-secure ng kontrata, sa'yo rin. Tama. So pinagkakakitaan mo yung pera ng taong bayan, yung proyekto sa DPWH. Okay, ang ganito lang po muna tayo mga kababayan natin. No? Tanong naman po, nasan po ba si Boying? Ano po ba talaga totoong kalagayan niya? At dahil ito, sa mga ka-brief files na pinag-uusapan nito ng mga to, isa lang makakasagutan nito si Remulla na ang ombudsman na simulan nyo ng imbestigahan. Pa-delay ka pa eh. Hindi mo lang kung may sakit o ano eh. Nag-golf ka ba? Kumakain ka ba ng sinigang sa umaga? Di ba? Hanggang dito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.